El Filibusterismo, Kabanata 18, Mga Pandaraya. Sa gabi ng pagtatanghal ni Mr. Leeds, ay malugod niyang sinalubong ang kanyang mga manonood, kabilang rito ang mga praile. Ang mamamahayag na si Bensaid ay binigyan ng pagkakataon na magsiyasat sa entablado upang hanapin ang salamin na kanyang tinutukoy, ngunit ito ay bigo. Dahil rito ay napahiya ang mamamahayag na si Bensaid. Bago simulan ni Mr. Leeds ang pagtatanghal, ay pumasok ito sa isang pinto. Bumalik itong may daladalang kahon na kahoy. Sinasabing ang kahong iyon ay natagpuan sa piramiding libingan ni Khufu. Ang nasabing kahon ay kanyang ipinasiyasat sa kanyang mga manonood. Ang ilang manonood ay nagsabi na ang kahon ay amoy bangkay. Si Bensaid naman ay nagsabi na ito ay amoy simbahan. Ito ay naglalaman ng abo at kapiraso ng papirong may nakatalang 2 salita. Ang pagbigkas sa unang salita ay nakakapagpabuhay sa isang dakot na abo at makakausap ang isang ulo. Ang pagbigkas naman sa ikalawang salita ay nagpapanumbalik sa dati nitong kinalalagyan. Habang ang espinghe ay nagsasalita, ay nakatuon ang paningin nito sa paring si Padre Salvi. Nahimatay naman ang nasabing pare ng dahil sa takot. Dahil sa pangyayaring iyon ay iniutos ng gobernador Eclesiastico na ipagbawal na ang ganung uri ng pagtatanghal. Kinaumagahan ay wala na si Mr. Leeds. Ito ay nagtungo sa bansang Hong Kong, dala-dala ang kanyang lihim. Talasalitaan: malugod, masaya, praile, pari, magsiyasat, mag-imbestiga, mag-usisa, magsaliksik, entablado, lugar na pinagtatanghalan, pagtatanghal, pagtatampok, palabas, piramide, istrukturang hugis statulok, pinasiyasat, pinaimbestigahan, papiro, papel na mula sa halamang tubig, nakatala, nakasulat, espinghe, isang halimaw na may katawan ng leon at ulo ng tao.